Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito: mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawing kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Ang pamilya ang pinakamaliit na sektor ng ating lipunan. Dito tayo namulat sa mundong ating kinagalawan, sa mga perspektibong ating dinadala sa ating mga buhay, mga nakagawiang nagpapakita ng ating karakter kung sino tayo at saan tayo nanggaling. Madalas nakadikit na rin sa ngalan ng ating pamilya ang ating pagkakakilanlan ayon sa katangian. Halimbawa, kilala ang pamilya de la Cruz bilang mga taong simbahan. Sa araw na ito, inaalala natin ang mga dakilang tao na isinabuhay ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Mga taong isinabuhay ang pagkakakilanlan ng pamilyang kinabibilangan nating lahat, at iyon ang pamilya ng Diyos. Naging kaanib tayo at kaisa ng pamilyang ito sa bisa ng ating iisang binyag, at nakikibahagi tayo sa kapatiran ng lahat ng binyagan sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na isabuhay ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga mapapalad na anak ng Diyos na siya namang itinuro sa atin ng ating Panginoon Hesukristo. Sa kahit anong pagsubok na mayroon ng ating buhay, laging tandaan na may Diyos na itinuturing tayong mga anak niya. Manalangin tayo sa Diyos sa tulong ng ating mga kapatid sa langit para sa atin na patuloy pang nakikibaka sa mga pagsubok sa buhay na ito.